Kumusta na mga bata? Magandang araw sa inyo. Welcome sa Araling Panlipunan 6. Tayo ay nasa ikaapat na araw na ng ikalimang linggo sa unang markahan. Ako ang inyong lingkod, Rolando de la Rosa Roa, mula sa Pascual Villanueva Elementary School. Ako ang magiging tagapagdaloy ng aralin sa araw na ito. At ang ating tiyak na layunin, natatalakay ang mga nagawa ng unang Republika ng Pilipinas. Handa ka na bang matuto? Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa mga nagawa ng unang Republika ng Pilipinas, o mas kilala sa tawag na Republika ng Malolos. Aalamin natin ang mga kontribusyon nito sa ating bansa, gayon din ang kinahinatnan ng unang Republika. So ngayon mga bata, humanda na sa pakikinig at panunood ng bidyong ito. Handa na ba kayong makinig? So ano pang hinihintay ninyo? Humanda na sa pagpapalalim ng ating talakayan. Tara na! Sa kabila ng pagkakatatag ng unang Republika ng Malolos, kabi-kabila rin ang mga suliranin na ating kinakaharap. Ang pagkakatatag ng Republika ng Malolos ang nagbigay ng kauna-unahang pagkakataon na makapagpatakbo ng sariling pamahalaan ang mga Pilipino. Subalit, hindi ganap na maganda o mabuti ang naging resulta. Hindi dahil sa pagkakamali o kahinaan lamang ng mga Pilipino, kundi bunga na rin ng pangangailangang dapat harapin ng mga Pilipino ang panibago't higit na malakas na bagong mananakop, ang Estados Unidos o United States. Sa paanong paraan sinikap ng mga pinuno ng unang Republika ng Pilipinas na mapalaganap ang diwa ng nasyonalismo sa buong bansa? Tama, nagtatag sila ng isang pahayagan. Sinikap ng pamahalaan na mapalakas ang nasyonalismo at maipalaganap ang simulain at patakaran ng Republika. Upang higit na matugunan ang gawaing pampropaganda, ang pamahalaan ay nagtatag ng isang opisyal na pahayagan. Ito ang El Heraldo de la Revolucion, ang pahayagan ng unang Republika ng Pilipinas. Ang unang isyu ng pahayagan ay lumabas noong ika-29 ng Setyembre 1898. Ang pangalan ng nasabing pahayagan ay pinalitan ng Heraldo Filipino at pagkatapos ay naging Indice Opisyal at Gaceta de Filipinas, na ang huling isyu ay nailathala noong ika-14 ng Oktubre 1899. Sa kasalukuyang panahon, ang opisyal na pahayagan ng Republika ng Pilipinas ay tinatawag na Official Gazette. Sa kabila ng pagkakaroon ng opisyal na pahayagan ng unang Republika ng Pilipinas, mayroon ding ibang mga pahayagang itinatag ang ilan sa mga makabayang Pilipino. Ating kilalanin. Una, si General Antonio Luna. Siya ay nagtatag din ng pahayagang tinatawag na La Independencia. Nagkaroon din ng mga pahayagang revolusyonaryo tulad ng La Libertad ni Jose Zulieta, ang El Nuevo Dia ni Sergio Osmeña at El Pablo ni Vicente Soto sa lungsod ng Cebu. Itinatag naman ni Dr. Pedro Paterno ang pahayagang La República Filipina noong Setyembre 15, 1898. Lumaganap din ang mga pahayagang La Federación
sa Iloilo, Columnas Volantes sa Batangas, La Oportunidad sa Bohol, at Kaibigan ng Bayan sa Malolos, Bulacan. Pinagtuunan ng pansin ng Republika ng Malolos ang pagsasaayos ng mga gawaing propaganda at pandiplomatiko. Ito ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa, lalo na sa makapangyarihan upang makilala ng ibang bansa ang ating kasarinlan. Ang pamahalaan ay humirang ng mga kinatawang diplomatiko upang siyang kumatawan sa Pilipinas sa ibang bansa. Una na rito, si Felipe Agoncillo na nahirang bilang kinatawan na ipinadala sa Amerika. Sumunod si Dr. Antonio Maria Regidor na ipinadala naman sa England o sa Great Britain. Sinundan ito nina Pedro Rojas at Juan Luna na ipinadala naman sa bansang France. At sa katauhan ni Edelberto Sarcal na kinatawan ng Pilipinas sa bansang Australia. Sa loob ng napakaiksing panahon, ang pinagtuunan ng pamahalaang Pilipino ay ang pagsasaayos ng pamahalaan, tulad ng reorganisasyon ng pamahalaang lokal at pagpapanumbalik ng kaayusan at katahimikan sa lipunan. Sa larangan ng edukasyon, nagbukas ang pamahalaan ng mga paaralan at si mismong Pangulong Aguinaldo ay nagtalaga ng budget sa halagang 35,000 piso sa edukasyon para sa taong 1899. Noong ika-19 ng Oktubre 1898, itinatag ang Literary and Scientific University of the Philippines. At pagkalipas ng ilang araw ay itinatag naman ang Burgos Institute para sa pagtuturo ng sekundarya. Hinirang si Joaquin Gonzales bilang unang pangulo ng pamantasan. Hindi rin nagtagal ang nasabing pamantasan dahil sa paghihigpit ng mga Amerikano. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga pinuno ng Republika, hindi kinilala ang kasarinlan ng Pilipinas sa ibang bansa. Subalit, napakahalaga ang mga ginawang pagmamalasakit ng mga pinunong Pilipino upang maipaglaban ang kasarinlan ng ating bansa. Sa ngayon mga bata, nalaman mo na ba ang mga ginawa o nagawa ng unang Republika ng Pilipinas? Kung hindi pa, ating isa-isahin. Una, nagtatag ang unang Republika ng Pilipinas ng pahayagan. Maaari ko bang malaman ang opisyal na pahayagan ng unang Republika ng Malolos? Tama, ito ang El Heraldo de la Revolucion. Ikalawang nagawa ng unang Republika, pagkakaroon ng ugnayang pandiplomatiko. Natatandaan nyo ang mga makabayang Pilipinong ipinadala para kilalanin ang kasarinlan ng bansa sa iba't ibang makapangyarihang bansa. Ikatlo, nagbukas ng mga paaralan. Nagbukas ang unang Republika ng Pilipinas ng pamantasan, gayon din ng paaralan sa sekundarya. Ikaapat, pagsasaayos ng pamahalaan. Nagkaroon din ng reorganisasyon sa mga pamahalaang lokal. At ang huli, ang pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa lipunan. Subalit hindi ito naging makatotohanan dahil sa paghihigpit at pakikipaglaban natin sa sumunod na mananakop sa ating bansa, ang mga Amerikano.
O ayan mga bata, natapos na natin ang ating aralin tungkol sa mga nagawa ng unang Republika ng Pilipinas. Kung meron kayong mga hindi gaanong naunawaan, maaari niyong buklatin ang nakasulat sa inyong module. O kaya naman, maaari niyo namang muling panoorin ang bidyong ito. Kung lubos niyo namang naunawaan ang ating aralin, aba, binabati na kita. Maaari mo nang sagutan ang mga pagsasanay na makikita sa iyong module. Pero bago ang lahat, huwag mong kakalimutan ang laging payo ni Sir Roland na dapat tayo sa AP laging happy. Good luck!